Ang cancer ay isang komplikadong kondisyon kung saan ang mga abnormal na selula sa ating katawan ay nagsisimulang humati ng walang kontrol at sumisira sa mga malusog na tissue, halimbawa ay ang hindi mapigilang pagdami ng mga selulang epithelial sa baga o suso sa loob lamang ng ilang buwan hanggang taon. Mayroong iba't ibang uri nito gaya ng carcinoma na karaniwang tumatama sa mga organo tulad ng baga, atay at suso, sarcoma na nasa mga konektibong tissue gaya ng buto at kalamnan, at leukemia na isang uri ng kanser na matatagpuan sa daluyan ng ating dugo kung saan ang bilang ng abnormal na puting selula ay maaaring umabot sa higit 100,000 kada mikrolitro ng dugo. Ang bawat uri ay may kanya-kanyang katangian at bilis ng pagkalat, halimbawa ang ilang carcinoma ay maaaring kumalat sa loob ng 6 hanggang 12 buwan samantalang ang iba ay mas mabagal. Kaya mahalaga ang maagang pagsusuri ng mga doktor tulad ng oncologist upang matukoy ang partikular na kalagayan ng isang pasyente. Sa pamamagitan ng mga pagsusuring gaya ng biopsy at imaging scan. Ang pag-unawa sa kalikasan ng mga selyulang ito ang unang hakbang upang malaman kung anong partikular na medikal na interbensyon ang kinakailangan ng isang tao. Kabilang ang eksaktong plano ng paggamot na maaaring tumagal ng 3 buwan, 6 buwan o higit pa depende sa kaso. Ang pinagmumulan ng cancer ay madalas na nauugnay sa mga pinsala sa ating genetic material o DNA na maaaring mamana mula sa mga magulang. Halimbawa ang mutation sa genes tulad ng DRY1 at ERCA2 o makuha sa kapaligiran sa paglipas ng panahon. Ang mga panlabas na salik gaya ng usok ng sigarilyo na naglalaman ng higit 7,000 kemikal kung saan hindi bababa sa 70 ang kilalang carcinogenic, mga nakalalasong kemikal sa trabaho. Tulad ng asbestos at benzene, at labis na pagkakalantad sa ultraviolet rays mula sa araw. Nang higit 2 oras kada araw ay nagpapataas ng panganib sa pagkakaroon nito. Maging ang mga impeksyon mula sa mga virus gaya ng hepatitis E virus at human papillomavirus o HI ay napatunayang nagiging sanhi ng pagbabago sa selula na nauwi sa malalang bukol, kung saan ang E-type 16 na at 18 ay responsable sa humigit kumulang 70% ng cervical cancer cases. Sa modernong panahon, ang polusyon at ang pagkakaroon ng mga carcinogenic na elemento sa ating paligid gaya ng particulate matter na mas maliit sa 2.5 mikrometro ay patuloy na pinag-aralan ng mga siyentipiko upang mas maunawaan ang sanhi ng sakit at makabuo ng mas epektibong paraan ng pag-iwas. Ang pag-iwas sa cancer ay nagsisimula sa pagkakaroon ng isang disiplinadong pamumuhay at pagpili ng mga pagkaing mayaman sa fiber na hindi bababa sa 25 hanggang 30 gramo kada araw. At antioxidants gaya ng bitamina C at bitamina E na matatagpuan sa mga lunsyan. At sariwang gulay tulad ng broccoli, spinach, at carrots. Mahalaga ang pag-iwas sa paggamit ng anumang produktong tabako at paglilimita sa pag-inom ng alak sa hindi hihigit sa 1 baso kada araw para sa kababaihan at 2 baso kada araw para sa kalalakihan upang mapanatiling malakas ang resistensya ng ating katawan laban sa mga abnormalidad. Ang pagpapanatili ng timbang sa pamamagitan ng regular na pisikal na aktibidad tulad ng 150 minuto ng katamtamang ehersisyo bawat linggo ay nakatutulong upang maiwasan ang mga pamamaga sa loob ng katawan na maaaring mauwi sa kanser.
Bukod dito, ang pagpapabakuna laban sa mga virus na nagdudulot ng kanser. Tulad ng hepatitis E vaccine na karaniwang ibinibigay sa 3 dose. At E vaccine na may 2 hanggang 3 dose depende sa edad. At ang regular na pagpapasuri sa doktor kada 6 buwan hanggang 1 taon. Ay mabisang paraan upang maagapan ang anumang masamang sintomas bago pa ito lumala. Ang panggagamot sa cancer ay isang masusing proseso na isinasagawa ng mga oncologist. Sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya at mga makabagong gamot. Kung saan ang plano ng paggamot ay maaaring binubuo ng isa o higit pang pamamaraan. Depende sa yugto ng sakit na mula stage 1 hanggang stage 4. Ang operasyon o surgery ang pangunahing paraan kung saan ang buong tumor. At ang mga nakapaligid na tissue nito na may layong hindi bababa. Sa 1 hanggang 2 sentimetro na margin ay maingat na tinatanggal ng mga siruhano. Sa loob ng operating room upang matiyak na walang matitirang cancer cells. Ang chemotherapy naman ay gumagamit ng mga kemikal na sangkap na tinitimbang ng maigi sa mga unit na miligramo kada metro kwadrado ng body surface area, halimbawa ay 50 hanggang 100 miligramo bawat metro kwadrado. Upang siguraduhin tama ang dosis na papatay sa mga mabilis kumalat na cancer cells. Ang bawat sesyon ng chemotherapy ay maingat na pinaplano, kadalasan ay may pagitan na 21 araw bawat cycle at umaabot ng 4 hanggang 8 cycle. Upang mabalanse ang pagpuksa sa sakit at ang pangangalaga sa pangkalahatang kalusugan ng pasyente. Bukod sa operasyon at gamot, ginagamit din ang radiation therapy na gumagamit ng matataas na dosis ng enerhiya na umaabot sa 50 hanggang 70 gray. Na hinahati sa 25 hanggang 35 session upang direktang targetin at paliitin ang mga bukol sa katawan. Ang immunotherapy ay isa ring makabagong lunas na nagpapasigla sa sariling kakayahan ng katawan na kilalanin at puksain ang mga masasamang selula nang hindi masyadong nadadamay ang mga malulusob na bahagi. Halimbawa sa pamamagitan ng paggamit ng checkpoint inhibitors tulad ng pembrolizumab. Sa eksaktong dosis na itinatalaga ng doktor. Mayroon ding targeted therapy na tumututok sa mga espesipikong molekula. Gaya ng YER2 protein sa breast cancer upang harangan ang pagdami ng mga ito. Gamit ang mga gamot tulad ng trastuzumab na ibinibigay sa regular na pagitan na maaaring 3 linggo bawat dose. Ang pagpili sa pinakaangkop na paraan ng paggamot ay nakadepende sa desisyon ng mga dalubhasa matapos ang serye ng mga laboratorio at pagsusuri. Tulad ng CT scan, INRE, at blood test sa kabuuang kondisyon ng bawat individual.